Hello mga ka-backyard, welcome back again to my channel. So sa araw na to mga ka-backyard, ipapakita ko sa inyo kung paano ako magpurga ng dalawang hen ko na isasalang ko for breeding. So ang hen ko nga pala na pupurgahin ko ngayon is yung black Polish Friesian ko at saka yung white Polish Friesian ko na hen. So ang gagamitin kong pangpurga ngayon mga ka-backyard is yung hammer dewormer. So yun po yung gagamitin ko sa aking dalawang hen. Tsaka i-update ko din sa inyo mga ka-backyard ang nasold ko ng mga alaga dito sa aking munting backyard. So may nasold pala tayo na isang Chinese Selkie Rooster at saka isang ready to lay na brown Polish na hen at saka isang 1 month old na Polish na chicks po mga ka-backyard. So yun po yung nasold ko dito sa aking area at saka ipapakita ko sa inyo ngayon kung sino yung nakabili at kung magkano yung nabayad nila sa alaga ko ditong nasold. So, wag na nating patagalin mga ka-backyard, start na tayo. So, itong dalawang hen ko ngayon mga ka-backyard, sila po yung pupurgahin ko. So, ang gagamitin ko pong pangpurga sa kanila is hammer dewormer. So, ang pamamaraan ko po sa paggamit ng hammer dewormer mga ka-backyard, hindi ko muna sila papakainin at painumin kapag once nagpupurga ako ng manok. So for example, nagpurga kayo ng 8 AM ng umaga. So pag once nagpurga kayo, dapat hindi nyo sila bibigyan ng patuka. And then hindi din ninyo bibigyan ng tubig. So pagkatapos nyong nagpainom sa kanila, doon nyo na sila papakainin bandang mga alas 3 ng hapon. At saka, ang una nyong ibigay mga ka-backyard sa inyong alagang fancy chicken o yung mga manok na ilalagaan nyo pag once nagpurga kayo, is dapat tubig muna. Para makainom sila ng tubig and then para matunaw yung tablet na ibinibigay natin sa kanila na pangpurga. At saka pag once nagbibigay kayo ng tubig mga ka-backyard, bigyan din niyo sila ng pagkain. Pag once nakita nyo na marami na silang nainom, pero pag once nagbibigay kayo ng pagkain is huwag nyo munang damihan. Dapat medyo konti lang kasi nagpupurga tayo ng manok. Kaya hindi muna natin sila damihan ng pagkain para matanggal talaga yung mga parasites sa loob ng ating mga alagang manok. At saka pagkatapos po nito mga ka-backyard na napurga and then nakainom na sila ng tubig tapos napakain nyo na, so kinabukasan is pwede nyo na silang paliguan. So ang ginagamit ko po na shampoo sa aking alagang manok dito ng mga fancy chicken mga ka-backyard is yung wash out. So hindi po ako sponsor ng wash out mga ka-backyard, sadyang ito lang talaga ang ginagamit ko pag once may manok ako na pinapaliguan. So ang isang wash out po mga ka-backyard is pwede ka po magpaligo ng 10 manok. Maganda kasi ang wash out dahil natatanggal talaga ang mga kuto ng ating mga manok. So ito nga pala yung nasold ko mga ka-backyard na Chinese Selkie Rooster. So nasa 6 months old na po siya. At saka ito din yung buyer natin na nag-avail. So shout out sa iyo Sir Maldito. So ito na po yung order mo. Ayan, ikaw na pong bahala niyan sir. Sana maparami mo siya sa iyong munting backyard. So ayan, masayang masaya po si sir sa kanyang na-avail na Chinese Selkie Rooster. So ito naman yung pangalawang customer ko mga ka-backyard. Actually 5 times na nga itong bumalik dito sa aking munting backyard. At ngayon is gusto talaga niya na mag-avail ng ready to lay na female at saka isang 1 month old na Polish Friesian na chicks. So ito po yung ibigay ko sa kanya mga ka-backyard, ang aking brown Polish Friesian na hen. Actually nag-iitlog na pala to kaso gustong gusto talaga niya na magkaroon ng isang hen na ready to lay na i-partner niya sa kanyang male na nasa kanyang area. So ito po yung naibigay ko sa kanya. Isang brown Polish Friesian na hen. Ready to lay na po ito. So ayan, tapos ko na pong nalagay sa karton and then nasa likuran na po ng motor ni sir ang kanyang order at saka usap-usap ng konti regarding sa mga alaga.
At saka nagtatanong din siya mga ka-backyard kung ano ba yung mga vitamins na ginagamit ko pag once umuulan at pag once malakas ang init sa aming area. So dahil hindi tayo madamot mga ka-backyard sa ating mga na-experience patungkol sa mga vitamins dito sa ating mga alaga sa bahay. So ayan, tinuruan ko si sir kung ano yung mga procedure ko na ginagamit ko dito sa aking mga alaga. Pag once nakaranas ako ng mga ubo, sipon sa aking mga alagang manok, so itinuro ko sa kanya para pag once naka-encounter siya sa kanyang backyard, is mayroon na siyang idea kung ano ba yung mga gamot na dapat niyang ipainom, mga vitamins na dapat niyang gamitin para maiwasan niya ang pagkamatay ng kanyang mga alagang manok. So ngayon mga ka-backyard, pumunta na tayo sa mga shoutout. So shoutout sa iyo Sir John Galbert Narido, Jerome Rufino 5594. Ako si Tobiak, shoutout sa iyo. So shoutout sa iyo Jobit B 6562. Shoutout sa iyo Maria Christie Katubig. So dito na po magtatapos ang vlog ko mga backyard. Maraming salamat po sa panonood. Don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga kaganapan dito sa aking mga alagang hayop sa bahay. So God bless po sa ating lahat mga ka-backyard. Stay fit and healthy at mag-ingat po tayo palagi.